Good afternoon, everyone. Good afternoon po, ma'am. Kita na po ba sa screen share yung share ko sa akin? Yes po, ma'am. So, yung discussion po natin for today, continuation po ng ating program control structures. So, I decided po to have a separate discussion for this part, which is yung tinatawag po natin na for loop, dahil po, technically, mas ano po siya, mas tricky po siya kasi dun sa iba natin ng mga program control structures. And maraming part po ng mga laboratories na not only individually but by group, pati na po yung represent nyo for the finals will involve a lot of our formulas. Okay. So yung topic po natin for today will be about repetition structure. So when we say, please get my attention po if there are problems with my audio. Excuse po, di po ata maayos po yung ano nyo, ma'am. Yung audio? Hello? Opo, ma'am. Okay na ba? Kasi nag-noise cancellation ako. Is okay na ba ngayon? Medyo mahina pa rin po. B? Pakipatay nga yung electric fan or i-shift mo para mahanginan pa rin ako pero hindi direction sa bayan. So yung station. Parang yun. Okay, pangawa yung student. Basta guys, mas okay na ka? Hello guys, kamusta po audio? Okay naman po, ma'am. Thank you. So again, wait lang. Balik ako ng first slide. So our topic for today is all about repetition structure. So when we say repetition structure po, it is also called as iteration structure. So pag sinabi natin iteration, ibig sabihin paulit-ulit siya na nangyayari. So it permits a sequence of instructions to be executed repeatedly until a certain condition is reached. So meron tayong tatlong klase ng repetition structure. Meron tayong while, meron tayong do while, at saka yung focus na natin for today will for loop. Okay. So dun po sa code na ginawa po natin last week, gumawa po tayo ng ating do while. So ano po ba yung malaking difference ng while sa do while? So tingnan po natin itong ako ng circle. So ano po ba yung malaking pinagkaiba ng while sa do while? So yung naging sample po natin last week is yung ating do while. So, sa do while po, makikita nyo na may sets of instructions or set of commands po muna na nangyayari. Saka po tayo nagkakaroon ng ating comparison, ng ating condition, ng ating expression. So, pag tinanong na natin yung ating expression at nag-know yung ating answer, uulitin po natin yung ating mga commands or instructions. So, paulit-ulit lang natin gagawin to. Maglulup po tayo ng maglulup ito up until masatisfy na po natin yung given natin na condition or expression. Okay? So, dun lang siya lalabas pag naka-intro na yung ating statement. So, ang do while, instructions muna bago tanong. Okay? So, paano naman po doon sa while? Kasi while po yung pinaka-first at pinaka-basic po na version ng ating repetition structure. So, sa while naman po, mas nauuna guys yung ating pagtatanong. Nauuna yung ating expression, nauuna po yung ating condition bago tayo magkaroon ng certain number of commands and instructions. Okay? So, pag while, question muna bago instructions. Pag do while, instructions muna or commands bago yung ating question. Okay? So, tandaan, pag while, do while, paulit-ulit lang na paglulup ng ating program hanggang maging yes siya. So, habang no, automatic paulit tayo ng paulit. So, parang nangyari sa do while. For example, ano ba ang magandang sample? Ano natin? So, kunyari, you chat someone, you ask them out. Pumayag ba? So, hindi. Kung hindi, do it again. Chat someone, ask them out. So, parang paulit-ulit lang yun up until someone agrees to go out with you. So, parang gano'n siya. Okay. So, paano naman po dun sa ating
next na sample ng repetition structure, which is our for loop. Okay. So sa ating for loop, nakahati po siya dito sa 4 na parts. Right? So, pero yung three main parts po ng ating for loop ay itong initialization expression, our test condition, at saka our update expression. So, marami po kasing terms na ginagamit dyan. Kahit po online, pag ni-research po kayo about for loop, iba-iba po yung terms na ginagamit nila sa parts ng ating for loop. So, minsan nakikita nyo to initialization, minsan nakalagay dito condition or expression, and then minsan dito, hindi yung word na update yung nakalagay. Minsan nakalagay is incrementation, decrementation. So, bago ko mag-further discussion dito, pakita ko to, sample po natin ng for. Right? So, dito sa for construct natin, makikita yung 3 main parts niya po is, yung format niya po would be a for, open parenthesis, initialization, which is yung first part po natin. Ito po ay semicolon. After po nun, our expression or condition. So, tandaan na, sa for loop yung nasa gitna, yun yung ating tanong. So, yun yung part na nakalagay doon sa ating diamond na shape. Right? And last part natin, it can be either called implementation, decrementation, or update. Okay po? And then, etong statement natin, ito yung listahan ng mga instructions, mga commands po natin na mag-run pag nag-true yung ating statement, yung nag-true yung ating expression. So, tandaan na, ang while sa do while, paulit-ulit kang magra-run itong statement mo habang false yung iyong expression, yung iyong tinatanong. Habang false siya, paulit-ulit mo siyang ira-run tong statement. Okay. Pag for po, paulit-ulit magra-run itong statement pag true yung naging expression po natin. Okay? So, balikan po natin itong ating flowchart. So, yung first part daw po is initialization expression. So, sample po nito is mag-declare tayo ng variable na ang pangalan niya is letter A at ang data type niya is integer at ang unang laman niya po would be 1. Okay? So, pag dineclare natin siya or initialize natin siya, it would be int space A equals 1. So, meron po kasing dalawang version ng paggagawa ng initialization pagdating sa ating for loop. May makikita kayo online na automatic sa loob nitong for loop na to, dito sa part ng initialization, dyan mismo nakalagay yung int space letter A is equal to 1. Pero may iba naman po na nagko-code ang ginagawa nila sa taas ng program nila. Doon nila dinedeclare yung lahat ng variables na gagamitin po nila sa program po nila. Tapos, parang maalis lang yung data type na integer kasi naka-declare na siya doon sa taas. Okay, so, any of those variations po, pwede naman po natin. Right? So, first is initialization expression. So, again, assume natin si variable A, ang first na value niya po is number 1. Next, meron tayo dito ang condition. So, itatanong natin if yung laman po ba ng variable A is less than or equal to 3. Right? So, ang first value ng A natin is 1. So, is 1 less than or equals to 3? So, dahil yes, true yung ating condition, true yung ating expression, magra-run tayo nitong mga statements, itong mga commands na nasa loob ng ating loop. Okay? So, kahit ang makita niyong term is instructions, commands, statements, or loop body, pare-pareho lang po dyan. Basta kung ano yung tawag sa nasa loob ng ating loop, yung mga nag-run po sa loob, it's either called instructions, commands, statements, or our loop body. So, pag na-run na po natin to, saka po tayo magkakaroon ng ating update na expression. Mamano po yung update expression? So, initialization, yung int space A is equal to 1. Expression po natin, yung A is less than or equal to 3. And then, ito po yung part ng ating update. So again, yung update, pwedeng maging increment, pwedeng maging decrement, pwede din siya magkaroon ng separate niya na equation. Okay? Kaya nga dito, sa sample na nakuha ko po, hindi incrementation, decrementation yung term na ginamit niya. Ang ginamit niya po is update expression. So, ano po ulit yung nangyayari? So, pag tinignan niyo po ito, ano yung sunod-sunod na nangyayari pag tinignan niyo itong mismong code? Okay? Ang unang nangyayari is initialization, that's number 1. Number 2 na nangyayari is expression. Number 3 po na nangyayari is statement. Ibig sabihin, once na mag-true yung ating expression, yung ating condition, iraran mo lahat yung mga statements, yung mga commands natin na nasa loob ng ating for loop.
Kung ito yung number 3, ang last na gagawin natin is yung update na part or our incrementation. Okay. So, kailan lang po lalabas yung ating code ng for loop? So, makikita nyo, habang true yung ating statement, babalik at babalik lang po siya doon sa ating test condition. Ma'am, pwede po bang hindi gumamit ng mahaba na araw? Kasi nasanay po kami gumamit ng connector na turo nyo na parang, anong tawag doon? Yung parang, may ano lang siya, parang may letter A, tapos may bilog na maliit. So, pwede naman din po yun. So, pwede nyo lagyan ng arrowhead dito, tapos letter A, tapos bilog. Tapos dito sa taas, wala tong mahabang linya na to. Pwede may letter A dito, tapos may bilog. Tapos may arrow po, pabalik ng ating test control. So, again, int A is equal to 1, we asked if A is less than or equal to 3. So, dahil nag-true statement natin, pumasok tayo sa ating loop body, and then nagkaroon tayo sa gawin natin incrementation. So, nagkaroon tayo ng plus 1. So, yung laman ng yung laman ng A natin kanina na 1, naging 2 na po siya. So, dahil naging 2 na siya, babalik po tayo sa pagtatanong dito sa ating condition, sa ating expression. Now, bago na yung value ng ating A. So, ang laman na ng variable A natin is 2. So, itatanong niyo ulit, is 2 less than or equal sa 3? So, dahil true yung ating condition, true yung ating expression, magra-run tayo ng bunch of commands, ng ating statements. Okay pa? After natin mag-run ng mga statements natin, ng mga commands po natin, magkakaroon ulit tayo ng ating update. So, again, nag-decide tayo na ang update natin right now would be incrementation. So, yung dating laman ng A na 2, magiging 3 na po siya. Kasi incrementation, ibig sabihin plus 1. So, after po nun, babalik tayo dito again sa ating test condition, sa ating expression. So, tatanong niya ulit, kung yung value ba ng A is less than or equal to 3. So, ang value ng A natin right now is 3. So, is 3 less than 3? So, ma'am, false na po yun. Pero, ang question kasi natin, is A less than or equal to 3? So, ang 3 is not less than 3, but 3 is equal to 3. So, dahil yun yung ginamit natin na relational operator, pasok pa rin po tayo dito sa ating true na statement. Okay pa? Papasok ulit tayo ng ating loop body. So, may i-run ulit tayo ng mga commands. After po nun, magkakaroon ulit tayo ng ating incrementation. So, magiging 3 plus 1. So, yung 3 plus 1 natin, naging 4 na yung laman ng ating letter A. Yung letter A ngayon natin, babalik dito sa ating test condition. So, itatanong niya, is 4 less than or equal 3? Ma'am, pareho po ng false. Hindi po siya less than, hindi rin po siya equals. So, once na mag-false na yung statement natin, dun pa lang yung chance na lalabas po tayo ng ating for loop. Dun pa lang po matatapos yung ating for loop. Okay pa? So, ito po yung implementation niya po through flowchart. Ito po yung sample ng kanyang for construct. And then, ito na yung pinaka-visualization niya pag nilagay natin siya sa code. Okay? So, makikita niyo dito, ang format, pag tayo ay nagde-declare ng for loop, would be a for. Pwede pong may space, pwede din pong walang space. And then, pair of parentheses. Okay po? So, di ba yung napansin nyo, pati dun sa if natin, pati sa switch natin, lagi silang may katabi na pair ng parentheses. Kaso, ang kaibahan ng for loop, meron siyang 3 parts. So, dito, iba na naman yung term na ginamit. So, meron tayong initialization, meron tayong condition, tapos meron tayong update. So, tandaan ha, initialization, this is semicolon, condition, a semicolon, and then yung ating update expression, which can be incrementation, decrementation, or another set of calculation. Okay po? Tapos dito na yung pinaka-body ng ating loop. So, sabi po dyan, initialization, it initializes variables and is executed only once. So, kung mapapansin nyo, dito po sa ating sample ng ating flowchart, isang beses lang natin dinaanan to initialization expression. So, ang paulit-ulit lang nating tinitis or dinadaanan ng for loop natin is itong tatlong parts po na ito. Okay? Next po natin is yung ating condition part. So, sabi po dyan, if our condition is true, then the body of the for loop is executed. So, natin, yung nasa loob ng for loop natin once na maging true lang yung ating statement. So, if false na po yung ating statement or mag-no tayo dun sa ating decision, the for loop is then terminated. Also, the last part of our for loop is our update. So, sabi dyan, updates the value of the initialized variables and again, checks the condition. So, kung makikita nyo nga po dito,
Once na mag-update siya ng ating value, babalik po siya dun sa pagtatanong po natin. Okay, babalik siya dun sa ating conditions, ating expression, dun sa kung ano man yung nakalagay dun sa ating diamond pagdating sa ating flowchart. Now, tingnan niyo pong mabuti yung sample ng ating for. So, yung sample po natin ating for. So, makikita niyo po, after ng opening and closing natin ng parentheses, meron po ditong opening na curly braces at kasing tapat po or kasing ano tawag dito, kasing indent po ng ating for loop ay yung ating closing curly braces. So, I highly recommend po guys that when you are doing your for loop, itong pares na to is ilagay nyo agad and then huwag nyo kakalimutan maglagay ng comment. So, kahit parang ganito lang, line comment. Lagay kayo ng line comment, ilagay nyo end of for. So, bakit po ganon? Kasi unti-unti po, lumalaki po ng lumalaki yung program na kaya nyo gawin. So, there will become a time na baka ang mangyari, sandamakmak na yung ating closing curly braces and mahirapan ka ng mga pa kung alin yung partner ng isa. Nakatatandaan ha, yung closing curly braces natin should be kasing linya siya or kasing indent ng ating for. Now, pwede kayo mag-research online and makikita nyo, ma'am, hindi po ganyan yung format na nakita namin online. Nakita po namin na yung first line po is nagtapos siya agad sa closing parentheses and then ito po, itong part po ng opening curly braces, nandito po siya kung nasan po yung red dot nyo ngayon, ma'am. Parang ang nangyari po, sa ilalim ng for, sa ilalim ng letter F, nandun po yung opening curly braces, tapos kasing tab niya po, kasi, ano tawag din, kasing linya, kasing indent, kasing dami ng indention niya po, yung for, yung opening po ng for, at saka po yung closing ng for loop. So, okay lang po ba yun, ma'am? Yes, okay lang po yun. Right? So, pwede pong nandito yung ating opening ng curly braces. Pwede din pong nandito kung nasaan po yung red na laser pointer po right now. Right? So, tatandaan na, dapat magkakasing linya yung magkakasing taas or magkakasing level ng code. So, kung meron ka pang ilalagay na command sa loob ng for, kung makikita mo kahit yung comment na to, medyo nakatab siya ng konti, di ba? Para ipapakita na itong mga commands na to ay parte siya nitong mas mataas na level na for loop. So, mahalaga po sa atin yung ating pagkakatab or ating mga indention. Okay pa? May question po ba sa first part po ng discussion? Wala po. Next po tayo. So, okay. So, yung isang bagay na kailangan yung iiwasan is yung makakagawa kayo nung tinatawag natin na infinite loop. So, from the term itself, infinite, ibig sabihin, walang katapusan yung pag-loop natin. Right? So, tingnan muna natin ang ibig sabihin ng infinite loop bago natin tingnan yung sample na given doon sa ating screen. So, sabi po dito, the condition is always true, which will then run the code for infinite times. So, kailan lang po ba nagkakaroon ng infinite loop? Nagkakaroon po tayo ng infinite loop pag mali po yung logic na ginamit natin. Pag laging true yung ating condition, yung ating expression. So, nakikita niyo po ba kung nasaan po yung laser pointer ko right now? Di ba itong part po na to, ito yung ating condition. Dito kasi kadalasan natetest yung logic ng bata pagdating doon sa ating condition or sa ating expression. Ma'am, ano-ano lang po ba yung pwedeng ilagay pagdating sa ating expression or sa condition? Gagamit po tayo ng mga tinatawag natin na relational operators. So, gagamit po tayo ng less than equal, greater than equal. So, yung mga bagay po na yun, pwede po natin gamitin para po dito sa ating condition. So, kadalasan yun po yung nakikita natin. Now, paano po naging infinite loop yung ating sample? So, tingnan po natin yung ating initialization. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na shortcut po na version ng pag-initialize po ng variable na ginagamit lang sa for loop. Ibig sabihin, kung dito mo dineclare tong variable na to, kilala lang siya sa loob ng ating for loop. So, hindi kilala yung int I natin sa ibang part kasi dito mo lang siya dineclare. So, yun yung kaibahan kung ang declaration is katabi ng ibang mga variables mo dun sa taas, kilala yung variable po na yun sa buong part ng iyong code. So, parang naging local yung declaration po ng ating variable na ito. Okay, so, si variable I natin, ang data type niya po is integer, and in-initialize po natin siya sa kanyang value na y. Right? So, 1 yung laman ng ating letter I. Ngayon, tingnan nyo yung ating condition. Ang ating condition is I greater than 0, is 1 greater than 0. Ma'am, yes po. True po yung ating statement. So, may i-run ka na code.
After mo mag-run ng code, magkakaroon ka ng initialization. Ng incrementation. So, yung 1 mo magiging 2. At babalik ka ulit dito sa ating pagtatanong. Is 2 greater than 0? Ma'am, yes po. So, iraran mo ulit yung code, mag-a-add ka ulit ng 1. Tatanong mo ulit, magiging true ulit, iraran mo ulit yung code, magtatanong ka na naman. So, ito po yung sinasabi natin na infinite loop. Tandaan nyo guys, pag gumagawa po kayo ng condition, dapat magkakaroon siya ng chance na in the end, magkakaroon siya ng false na result. Okay? So, true yung statement ko, for example, 3 loops or 4 loops after nun, dapat yung condition mo, magkakaroon siya ng chance na mag-false po siya. So, pag nag-false siya, ibig sabihin, may specific na number lang ng dami ng pag-loop yung ating for loop or pag-ikot or pagbalik-balik natin doon sa code. So, ito ang pinaka-iwasan natin. Especially po kung ang gagamitin niyo po na panggawa ng code is yung ating purpose. Okay? So, pag nag-present po kasi kayo for your final subject, you will be required to use po yung purpose po natin. Okay? So, pag nag-run po kayo doon at nagkaroon kayo ng for loop, ito yung masakit sa loob. Tuloy-tuloy po kasi mag-run yung program nyo up until maubos po yung memory ng inyong physical device. So kung laptop ang gamit nyo, hanggang hindi na uubos ng program na yun, yung memory nyo na available pa, tuloy-tuloy lang siya na mag-run. Kung phone naman yung gamit nyo at meron kayong ginamit na application, maliban po sa decoder app ha, meron pa po kasi tayong ibang mga ginagamit na editors para po makapag-run ng C++. Ngayon, kung makahanap kayo ng gano'n na editor for C++ and nag-run po kayo ng infinite loop, tuloy-tuloy po mag-run yung ating system up until maubos din po yung memory na available doon sa ating device. Ngayon, ano po yung kaibahan ng paggamit ng decoder? So, napansin ko po, nag-try akong gumawa ng infinite loop. Meron po kasi tayong capabilities Excuse po, ma'am. na i-close yung ating file. Yes po. Nawawala po yung, humihina po yung sounds kanina. Yung mic. So, pag gumagamit po kasi tayo ng decoder app, meron po akong napansin na option doon guys, na pwede mo i-close yung terminal map. Doon kayo nag-run ng ating mga output, yung parang black yung screen. So, sa Turbo C++ po kasi, or sa Turbo C na gagamitin for final, wala po tayong available na parang automatic na i-ex mo or makaklose mo yung ating terminal, makaklose mo yung ating command. So, pag naka-infinite loop ka, required mong i-close yung buong application ng Turbo C++ at wala pong auto-save ang Turbo C++. So, ano nangyayari nun? Pag nagkaroon ka ng infinite loop, masasayang yung mga code na nagawa mo. So, yun din yung kagandahan na using a decoder app. Sa decoder po kasi, kahit hindi ganun kaganda yung capabilities na meron siya. Pagdating dun sa infinite loops, i-close mo lang yung Excuse po ulit, ma'am. Hindi na po marinig. Wala na pong audio. May hangin po ata ng electric fan. Naka-ano na siya. Naka-face na ng naka-face na sa other side ko. Meron pa din. Baka po medyo Medyo mahina. mahina po, ma'am. Ito lang yung wait lang ha. Ito. Sige, try natin na hawak ko yung mic. Mas okay ba to guys? Ayan po. Okay po. Again ha, ang pinakaiwasan natin guys is may magkakaroon kayo ng infinite loop. So, napansin ko lang sa karamihan ng nakita ko ng mga loops before, hindi lahat to ha, so napansin ko lang dun sa karamihan. Ang kadalasan na gamit nila na logic dito, na condition or expression, kadalasan po is less than or less than equal to. Pero that doesn't apply sa lahat naman po ng sa lahat ng sa lahat ng ating for loops. So kung ang nakalagay dito is small number at ito ay incrementation, mas maganda siguro na naka-less than yung gagamitin natin. Pero kunyari, magsisimula tayo na ang first value ng ating variable I is 10, tapos ito is naka-decrement, baka pwede pa to. Baka pwede pa na if I is
greater than, ano ba, if I is greater than 9 or, if I is greater than 1 siguro, so ibig sabihin, ang pagbabalik ng code niya would be 10, 9, 8, 7, 6 hanggang marating na yung 0. Kasi nga daw, is I less than part. So, titingnan nyo lagi yung logic nitong pag-close. So, kung maliit yung value at incrementation to, mas better ang gamitin is less than or less than equal. Kung malaki ang value nito at napansin mo na this is decrementation or yung pagbabawas, okay lang po yung greater than saka greater than equal. Okay pa? So, next part po ng ating discussion po today would be our recitation. Right? So, para po dito sa samples po natin, meron po tayong available na 6 samples right now. And then, hahatiin po natin to sa klase kung sino lang po ang pwedeng sumagot. Okay? So, yung first sample po natin will be recitation for the boys. Okay? So, pa-ready po ako ng mga decoder apps. And then, pag nakapag-raise na po kayo ng hand, huwag niyo na pong ibaba yung hand nyo kasi hindi lang naman po isa, dalawa, tatlo yung magre-recite for this sample. Okay? So, ito po yung sample po natin. So, paki-type in na po sa ating decoder app, voice. So, again ha, this recitation is open for the voice. Pag nagawa na po, raise lang po tayo. So, makikita nyo dyan. Pansinin pong mabuti ha, wala pong partner ito. Nagets? Ito pong opening curly braces natin ay part nito, name natin. So, parang kulang siya ng kulang siya ng isang closing curly braces dito. Out of po is this opening curly braces and this closing curly braces. So, ito lang yung parang ikukulit sa loob ng so, this for loop. Yes po. Itatype na po sa decoder. Yes, sa decoder po. Voice ano lang pong- po na yung magre-recite. Ano po ilalagay sa yung name po ng File CD name? file? Opo. File name. Kayo po muna ang bahala. Opo. Kayo po muna ang bahala kung ano ang practical po sa inyo. Pag ipapasa Thank you naman po. yung copy ng codes, para madali na lang i-edit nyo na lang yung file. Right? So this part is the declaration, this part is the condition, and this part is the update, or specifically, this is increment. So, meron lang tayong isang linya ng command sa loob, which is an output. I-print natin yung value ng I and this part. So, itay natin one of the boys for recitation. So, after po ng sample na to and then discussion ng sample na to, open naman po tayo ng sample for recitation ng mga verbs. Okay, so iba po yung pointing system natin for today. When you answer and you get the wrong answer, you'll get 5 points. Classmate po na sasagot at malapit naman sa tama yung sagot, you will get 7 points. And then classmate na makakasagot ng tama at buo will get 10 points. Okay? So once lang po mag-recite yung classmates natin and then ikot po yung recitation po natin sa ibang classmates na po natin. Okay? So hintay lang muna tayo from one of the boys and then fix ng hand. Okay, Mr. Acero. Hello po, ma'am. Okay pa. Using our in-app messages, pakitype po yung sample output na lumalabas ay. In-app messages ka lang, ano mo na yung mic. Okay po. Pa-close mo muna yung mic mo, Mr. Acero. Okay po. So, ready tayo, Mr. Calata, after ni Mr. Acero. Kasi ikaw na yung mag-recite. Okay po. So, pansinin natin through our in-app messages po. So, pansinin niyo po yung sagot po ni Mr. Acero. Ang output po sa kanya is 1, space 2, space 3, space 4, and then our 5. Okay po. So, mamaya ko na po sasabihin yung score ni Mr. Acero. Mr. Calata, so, kuklose ko yung presentation ko. Please, paki-share po yung iyong screen with your code. Wait lang po ma'am, na nakahiwalay po yung Google Meet ko po eh. Sige. No worries. Kung naka-laptop yung code mo, okay lang kung gamitin mo na lang yung back cam or Sali na lang po ako dun sa cellphone. Excuse po. wait lang. Mag-feedback ata kay Calata. Nawala po ata yung nakaano po sa inyo, ma'am.
Apo, Yung share inalis ko po screen po. saglit. Ay, sige, sa bagay, wala pa si Kalyata, no? Balik na. Ayun pala, nag-share screen na si Kalyata. Okay. Tingnan muna po natin yung kay Kalyata and then afterwards, balik natin yung screen ko dun sa. Kaya mo Ito po. i-zoom in, Iho? Para mas makikita? Hindi, Kaya pa? hindi po ma'am. Okay po. Kung kasi masyado makita, bakit ganun ang liit ng sa'yo? Wait lang. Okay. So, papansinin po natin yung code po ni Mr. Yung code po ni Mr. ni Mr. Calyata. Yung output po ng ginawa ni Mr. Calyata is different po dun sa output ni Mr. Astor. So, bibigyan ko lang ng 7 points sa Mr. Astor, papaliwanag po natin, okay? So, yung dapat po na output po natin is yung sample po na binigay ni Mr. Calyata, which is a number, and then between the second number, meron pong space na provided. So, please focus po sa line number 9 ng shared screen po ni Mr. Calyata. Okay po. So, makikita nyo na after, nasaan ka na Iho? Huwag ka muna umalis, nakikita namin yung yung screen mo. Okay po. So, dun sa line number 9 po ni Mr. Calyata, tinawag niya po yung variable. So, yung cout natin, then tinawag niya yung variable na i-input natin, and then, nag-provide po siya ng dalawang pares ng double quotation marks, and then may space siya na provided. So, mahalaga po yung space provided po na yun. Kasi, magiging different po yung output natin kung wala yung space na nilagay po ni Mr. Calyata. Okay po. Thank you, Mr. Calyata. Ako na ulit yung mag-share ng screen. So, hindi pa po tapos yung recitation para po sa given po na to, okay? So, pababanin pa may Mr. Calyata. So, hintay pa tayo ng ibang classmate natin na magre-recite for this. So, boys pa na nakatapos on this. Sa dulo nga po yung isang recitation na 15 points ha. Okay po. So, ayan po, nakabalik na po yung sa screen ko. Again, tingnan nyo po. Hindi pa po tayo tapos ng recitation doon sa ating given na number 1. So, I need pa at least mga 2 boys, 2-3 boys pa po na magre-raise ng hand na nagawa na nila to doon sa kanilang Decoded app. Or kung may turbo din sila, wala namang problema. Okay, Crisostomo? Okay, kakayanin ba yun, guys? Yung nakashare yung screen ko, tapos nakashare yung screen niya, hindi. Dapat isa lang, di ba? Isa lang po ata pwede ma'am. Okay, sige. Try mo nga, Crisostomo, na mag-share screen habang nakashare screen ako. If mag-automatic na maaalis yung akin. Ayun, nag-automatic. So, wait lang, Crisostomo, ha? Ano yung nakikita nyo ngayon sa screen, guys? Yung nakashare screen ni Crisostomo, yes or no? Yes po ma'am. Okay pa. Sige, Crisostomo, punta ka dun sa ating code. Okay, so, Crisostomo. So, nakita mo, ang naging output niyan is 1, 2, 3, 4, 5. Ano kaya yung kailangan mong ibahin dyan sa ating for loop? Para ang lalabas lang is 1, 2, 3, 4. Isa lang, clue, may tatanggalin ka. Kasi marami kang pwedeng version na gawin. May tatanggalin ka lang na isang, special character. Ano kaya yun? Sige nga po. Close mo yung terminal, tapos run mo ulit. Okay. So, yung ginawa po ni Mr. Crisostomo is inalis niya lang po yung equal sign ng ating condition. Nag-iba na po yung output na lumalabas po sa atin. So, naging 1, 2, 3, 4 na lang po siya. Okay po? So, thank you, Mr. Crisostomo. Next, anyone else from the class po for recitation? So, 10 points. At least 2 more boys. Okay, Mr. Estrella, please share your screen. Okay. So, pakiiba nga po yung ating update. Pakiiba nga po yung update ng ating for loop. Gawin mo nga siyang balik na rin natin yung implementation. Gawin mo siyang I++. Pakiiba yung ating implementation. Okay, so tingnan natin. So, meron po bang pinagkaiba yun? Ay, ba't meron kang separate na ano? Sige daw, run mo ulit. Ba't may labis ka na lumalabas na ano?
Saan galing yung ano mo? Opening parenthesis mo na yan. Ay, opening curly braces. Hindi lumalabas sa'yo yun ang mga laman ng silaw. Dapat wala yun. O lumalabas talaga siya. Anyways, so mapapansin po natin, kahit plus I or I po yung gagamitin natin. Pareho lang po siya ng nagiging output. Okay, so gayahin mo rin yung ginawa ni Mr. Crisostomo kanina if nakikinig ka earlier. Palitan mo yung condition part, gayahin yung ginawa niya sa condition. Tignan natin kung pareho lang. Okay. You are Mr. So, thank you, Mr. Australia. Okay. Next, last classmate na boys. Mag-share ng screen. One more. Natanong pa dito sa first sample po natin. One more, boys. Like, maybe dapat dalawa pa, pero sige, isang lang. Anyone? One from the boys ulit. And then, proceed tayo sa discussion na itong for loop na to. And then, move tayo sa recitation naman po further. Boys? Walang gustong ano. Mr. De Guzman, Samuel Ivan. Hello po. Yes, Iho. Can you share your screen with your decoder app? Try ko lang po. Sabit lang po. So, yung last po natin na ipapagawa would be magiging iba naman yung itsura ng mga output po natin. Okay, so kanina napansin nyo, yung sample ni Mr. Acero daw na output is may commas, and then, dun sa ibang classmate na gawa natin siya 1 to 4 lang. Yes, ano yun, De Guzman? If you're ready, pakishare yung screen. Okay. So, ang gusto ko maging itsura ng ating output, gusto ko magiging 1, tapos yung number 2 nasa ilalim ng number 1, yung number 3 nasa ilalim ng number 2. Parang lagi siyang naka-new line. So, ano yung kailangan kong iibahin sa code para ganun na maging itsura? So, bawat isang number, meron siyang sariling line. Sige, parang. Okay. So, tingnan niyo po mabuti yung sample po ni Mr. De Guzman. So, yung ginawa ni Mr. De Guzman is naglagay siya ng ating string literal na new line, which is \n, para maging iba yung itsura ng ating output. Okay po. So, sige, thank you, De Guzman. So, balik po tayo dito sa naka-share screen po ni ma'am. Okay. So, resume ko lang yung aking presentation. So, dito po sa ating given, ito po yung ating goal na output. So, kaya naging 7 points lang si Mr. Asaro kanina kasi naglagay po siya ng comma in between ng ating values. Right? So, pagdating sa programming, napaka-specific natin sa magiging itsura ng final output po natin. Right? Kasi ito yung ating paliwanag dito sa ating graph. Right? So, yung first po na, pag sinabing iteration, ito yung parang loop. Okay? Number ng loop niya or pag-ikot niya or paulit-ulit ng ating for loop. Right? So, yung una daw na ikot ng ating for loop, ang laman ng ating variable I is 1. So, ito po yun kasi di ba nagkaroon tayo ng ating initialization. Then, nung dumaan na tayo dun sa ating condition, tinanong natin, is 1
less than or equal sa 5. So, naging true yung ating statement. So, dahil naging true yung ating statement, pinrint si 1. Ma'am, bakit po na-print si 1? Kasi yun yung unang laman ng ating letter I. Okay? So, ang laman ng I natin is 1. Kaya na-print siya at na-print din yung space. Tama? So, after pong ma-print yung 1 saka yung space, nagkaroon po tayo ng incrementation. So, sabi dito, I is increased to 2. Ma'am, saan po nangyari yun? Dito po nangyari yun. Sa ating update part ng ating for loop or our incrementation. Okay? So, after nyan, yung 2 natin, so ito na yung, punta na tayo sa second loop ng ating for loop, sa ating second iteration. So, ang laman ng I natin is 2. Kinompare natin is 2 less than or equals 5. Dahil true yung ating statement, ipiprint mo ulit yung laman ng I na as of now is 2. After nun, magkakalimutan, nag-print din tayo ng space. After po nun, yung I natin, na-increase ulit siya ng 3 kasi dumaan dito sa ating incrementation. So parang ano ulit yung sunod-sunod ng run. First is our initialization, then our condition, third is our loop body, and then fourth is our update or our incrementation and then decrementation. So pangalawang loop na to, pangatlong loop, pang-apat na loop, and then pang-limang loop. So dito sa pang-limang loop, pansinin po natin yung nangyari. So 5 na po is printed kasi yun yung current na laman ng ating variable I. And then yung I po natin, nagkaroon ulit ng incrementation, di ba? So yung naging value ng I natin is 6. So ang pang-anim na loop na natin, ang laman na ng I natin is 6. Nagtanong ulit tayo, is 6 greater than or equal to 5? So ma'am, 6 is not less than 5. And ma'am, 6 is not equal to 5. So dahil parehong false yung ating statement, naging false na po ito. Okay? So dahil nag-false na po siya, dun pa lang po tayo lalabas ng ating for loop. Okay? So next po natin na, sorry, di pa pala na iba. So ito pong sample po natin na to. So everyone, paki-try po siya, okay? So tingnan nyo mabuti, parehong-pareho lang po siya ng given natin, pero yung ating variable I kanina, pinalitan po natin ng hello world. At meron tayong dinagdag na bagong command. Ang bagong command po natin ay endl. So ano po yung endl? Ang tama po na basa dyan is end line. End ng line. So di ba nakita nyo kanina yung sinagot ng ating classmate na si De Guzman, naglagay siya ng pair ng double quotes sa loob nun, naglagay siya ng backslash letter N para sa new line. Ngayon, ang pwede pong kapalit nun is this command right here, which is end line. Pero may catch. From the name itself, pwede mo lang siyang ilagay sa dulo. Kapalit ng ating new line. Kapalit ng ating backslash N. Okay. So, bakit po 5 times nag-print ang hello world? 5 times po nag-print ang hello world kasi katulad nung kanina na 1, 2, 3, 4, 5, nag-start tayo na ang value ng ating I is 1. Then, nagkaroon ng incrementation, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5, up until yung time na magpo-false na po siya na ang laman ng ating I is not less than or equal to 6. Okay? So again guys, try nyo ngayon, try nyo edit yung code nyo, gawin nyo siyang hello world, tapos try nyo gamitin yung ating end line. So hopefully po, naging successful po yung pag-run. Pag naka-encounter kayo ng problems sa code nyo, so you can get my attention parang ginawa from the other class earlier. Para po sabay-sabay natin nag-gets yung pagdating sa code po na ating for loop. So ito po yung paliwanag po natin. So pagdating dito sa ating given. So again, nag-start tayo na ang unang laman ng ating variable I is 1. Nung nagkaroon tayo ng condition asking if that variable contains less than or equal value to number 5. So, ibig sabihin, dahil nag-true yung statement natin, nagkaroon tayo ng printing. So, nangyari itong nasa loob ng ating loop body dahil nag-true yung ating statement. Nag-print tayo ng first hello, and then, yung value ng ating I na-increase sa 2, then na-increase sa 3, then na-increase sa 4, then na-increase sa 5. So, after nitong time na to, yung value ng ating I na-increase na siya sa 6. Ito na siya, I is equals to 6. And then, napansin nyo, nakapag-print na tayo ng 5 times. After po nun, kinompare po natin yung laman ng I, if I, so as of now that is 6 less than or equal sa 5. So, dahil false na po yung statement natin, dun pa lang po tayo lalabas ng ating for loop.
Okay po. So dito po sa next sample po natin, this is only for the girls. Okay? Pwede na ba girls? So pa-open na lang ang inyong decoder app and then you'll try this next natin na sample. Okay po. Raise hand po. What will be the output? Here's my question. There is Ben successful from the girls or from the boys? Boys po, ma'am. Ano po, open po muna yung sample natin po for the girls. So wait your turn po for later. Thank you po. So raise hand tayo sa classmate na. Okay po. Miss Sandriel, okay, through our in-app messages, pakitype in po yung nagiging output po para sa'yo ng ating for loop. So through our in-app messages. Sample daw po ng kay Miss Basco is 0, 1, 2, 3, 4. Next time po, hindi nyo na kailangan ilagay yung process finish. Ha? Kasi yung process finish po, lumalabas na ngayon pag gumamit kayo ng encoder. Pero sa ano po talaga natin, sa mga codes po natin, kasama yung word na po. Okay, so sabi ni Miss, Ma'am, nawawala po ulit yung audio. so ang sabi po ni Miss Basco, ang output natin is from 0, 1, 2, 3, and 4. Right? So, steady muna tayo, Miss Basco, para malaman natin yung magiging score mo. Miss Custodio, please share your screen. Okay. So, tingnan po natin yung code po ni Miss, saan ako? Si Miss Custodio. Okay. So, sa code po ni Miss Custodio, pansinin po natin na pareho lang sila ng enter sa screen. Okay, Miss Custodio, pakitry po na baliktarin natin yung ating implementation. Yung part ng ating condition, baliktarin na siya. Sa pang version ng ating. Okay, paranda ko. Tingnan natin. Pareho lang siya. Okay, so pareho lang kayo ng result po ni Miss Pasca. Okay pa. So, thank you, Miss Custodio. Now, Miss Adra, pa-share po ako ng screen. Nakikita Okay, Miss niyo na po ba? yes po. Miss Adra, gusto ko na ganyan din yung magiging output ko, pero hindi ako gagamit ng string literal na \n. Paki-iba yung ating. Sige po. Same tayo ng output, pero hindi lang tayo gagamit ng ating \n. Try muna mama, saglit lang. Isang run ka lang iha, tapos next na ako. Anong lumabas? Walang lumabas. Sige, papaliwanag natin yung nangyari kay Miss Adra. Okay po. Thank you, Miss Adra. Miss Poderno, please share your screen. Paliwanag natin yung kay Miss Adra after natin nakuha yung tamang sagot dito sa current question. Okay.
Okay, Miss Adra, same question po. Same tayo na magiging output, pero ayaw kong gumamit ka ng new line. Nawala siya? Why did you stop sharing your there, no? Pwede po bang pakiulit-ulit yung gagawin ko, ma'am? Okay po. Sorry Sige, po. balik ka dun sa code mo, Iha, para mag-guidean kita. Patingin ako sa iyo. So, same lang kayo, same lang na magiging output. 0, 1, 2, 3, 4. Pero ayoko nagagamit ka ng ating \n. Pero may new line pa rin siya. So, ano yung gagamitin? Sige po, Ran. Thank you, Miss Cuaderno. Next po tayo. Miss Aguilar, share your screen. Pakibaba na po yung kamay, Adra and Cuaderno. Aguilar na po tayo. Share your screen. Okay. So, ang nagiging output natin dito, Iha, is 0, 1, 2, 3, 4, di ba? Okay, question. Same na same lang siya ng code kanina na ginawa ng boys. Bakit ang nagiging output ng sa boys is 1, 2, 3, 4, 5? Bakit sa girls is 0, 1, 2, 3, 4? Turo mo sa akin through the code. Sige po. No, ituro mo sa akin sa code. O sige. Okay. Tapos, gusto mo, sample. Sige. So, 1, 2, 3, 4 yan. Ano pa? Ano pa yung pinagkaiba niya? Ma'am, pakiulit nga po. Balik ka dun sa code mo, Iha. So, ang kailangan ko po kasi, from your, ano po, alam ko guys, kahit naka-share screen ata, kahit basta magsalita sa, hindi, kasi naka-ano ka pala. Naka-off yung mic. Okay, so yung output ng boys kanina is 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang output ng girls is 0, 1, 2, 4. So, itatanong ko lang sana sa'yo, wala kang i-edit sa code, kung bakit magkaiba yung result. So, dahil nakita ko naman na nag-start ka na mag-edit at line number 7, you can still continue on editing your line number 7 para maging pareho kayo ng output ng boys. Ma'am, nagcha-choppy po sa akin yung ano. Sa Audio. pan. Yeah. Okay po. Punta ka ng line number 7. 7. Okay. Sa line number 7 mo dyan ka mag-focus, diba? Ano yung mga bagay na kailangan mong ibahin dyan para maging kasing katulad nung sa voice, yung magiging output mo? Magiging 1, 2, 3, 4, 5. Huwag mo nang pansinin yung line number 8, line number 7 ka lang titingin. 1, 2, 3, 4, 5 po yung magiging sagot. Yes. Ito po yung binago ko kanina, di ba po 0 po itong sa I. Ito po. Meron ka pa bang ibang ibahin or okay ka na? Po. Okay ka na? Yan na? Sige po, pakiclick po yung, pakiclick po yung run. Okay, so kulang pa rin siya ng 5. Thank you, Miss Aguilar. Okay, gets. Okay po. Next po tayo, Miss Barbacena. Barbacena po, please share your screen. Ano? Share your screen, Miss Barbacena. Na yung code para pag nag-run siya, pagulad nung sa output ng sa voice. Sige po. Run mo nga daw, Iha. Ano po ulit, ma'am? Sige, run mo lang. Bakit nagko-close? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Sige, open mic ka, Iha. Paliwanag mo sa amin yung lahat ng pinalitan mo sa line number 5 mo para kapareho siya ng output ng voice. Yung sa original na example. Wait lang. I-mute, tag dito. Pwede ba yun yung sobrang hinaan mo yung volume? Pinfall ba yun? Try mo pa.
Yung sa original sample po, ma'am, I is equal to 0, then pinalitan ko po ng 1. Tapos yung kasunod po niya, yung I is less than or equal to 5. Yung pinalitan ko po is, dinagdagan ko po ng less than is equal, instead po na less than lang po. Tingnan po natin yung possible natin maging output. So, kaya po tayo naging 0, 1, 2, 3, 4. Dahil ang initialization po natin, nag-start tayo at number 0. So, dahil 0 siya, yun din yung first natin na value na nakita ko. Now, bakit hindi po na-print yung value ng 5, which is nakalagay naman dito sa ating condition? Tandaan ha, pag papalawanan kayo, gamitin nyo as much as possible yung parts ng ating for loop. Initialization, condition, tapos our update or incrementation kung gusto nyo very specific. So, hindi kasama yung 5 natin kasi nga po yung condition natin is less than 5. So, ang laman lang ng variables na na-print natin is our 0, 1, 2, 3, and 4. Okay po. So, yung isang classmate natin kanina, pinalitan po yung ating new line ng ating backslash n. Gumamit na lang po siya ng end line, which is ENDL. Okay po. Next po natin na slide would be paliwanag po for this. Hindi, sample na siya. Boys po. Pababa po muna ng kamay ng girls. Boys po muna tayo. Pa-code po, boys. Dave, palagay sa in-app messages ng result mo. Wait lang po, ma'am. Ina-edit lang po saglit yung nag-ibang variables. Pero malapit na po. So, yung focus po natin dito, kung mapapansin niyo po, iba yung itsura ng ating update. So, di ba nga, kahit ako lumaki ako na sa for loops na kadalasan lang nakikita ko is incrementation, decrementation. It's quite rare na makita ko na ibang laman ng update part or ng incrementation, decrementation part. So, dito, nagkaroon tayo ng sarili natin na equation. So, sabi dyan, yung value ng I natin, kung ano man itong initial value ng I natin, and then, magkakaroon tayo ng plus 2 at yun yung magiging bagong laman ng ating I. Okay. So, retain lang natin si Dave sa kanyang in-app messages. Tingnan po natin yung sample ng kanyang output. So, ang Okay na sabi po, po niya, ang output niya is 0, 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, so tingnan muna natin. Bago natin ma-determine yung score po ni Dave. David, pakishare po yung screen, please. Tingnan natin yung share screen ni David. Wait lang. Sige, run. Wait lang po, ma'am. So, titingnan natin kung pareho lang na naging output ang ilagay sa in-app messages si Dave doon sa magiging result sa code ni Dave. Okay. So, pareho lang ba? 0, 2, 4, 6, 8. Thank you po, Dave and David. Next po natin, pa-share po yung screen diploma. Pababa na yung kamay ng dalawang ni Guzman. Diploma na po tayo. Pa-share ng screen. Okay na po, ma'am. Wait lang. Nag-load. Kaya mo i-zoom in? Kaya mo i-zoom in yun, hindi. Just asking. Medyo malabo sa side ko.
Kaya mo i-zoom in yung code mo, hindi. Hindi po ata, ma'am. So, gusto ko diploma. So, nakita mo yung output ha, 0, ano yan? Wait lang, may up messages. Sabi, ma'am, ilan po yung points namin? Pass ko. Hindi na, diploma. Kaya ba, diploma? Ang magiging output lang, 0369. 0369 po, ma'am. Yun lang magiging output. Pang-run lang tayo, ha? Yan po, ma'am. Okay, 0369. Thank you, Mr. Diploma. Next tayo, Mr. Izon. Share your screen, please. Okay po, ma-wait lang po. Okay na po, ma'am. Nakikita na po. Anong line, medyo maliit sa akin. Anong line yung for loop mo? Line number. 5 po. Okay po. Next time, Iho, medyo masyado nakatabi yung for loop mo ha. Next time, that medyo kasing linya lang siguro ng need. Kasi as of na wala naman siyang ibang naman. Pero okay na. Okay. So, ang gusto ko magiging output ng sayo is 02468. Clue. Isa lang ang papalitan mo dyan. Or sorry, isa lang aalisin mo dyan. 02468. Okay po. Thank you, Mr. Izon. Pababa na ako ng kamay, diploma. Thank you. So, ang ginawa ni Mr. Izon was, so hindi po nakakita na class. So, ang ginawa niya po is dun sa line niya, kesa po I is less than or equal sa 10, ginawa niya na lang po na less than. Okay po. So, pakita ko po saglit yung ginawa ni Mr. Izon ha. So, tingin kayo dito sa screen. Okay. So, ang ginawa ni Mr. Izon kanina sa kanila Mr. Diploma para mas makita ng ibang classes. Baka mabilis. Kasi, yung kay Mr. Izon muna, para maging output niya is 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, inalis niya po itong ating equal sign. So dahil ang last value natin na plus 2 natin from 10 will be 8, kaya na-print po natin 8. So 8 is less than 10. So hanggang doon lang yung na-print po natin. Right? So yung ginawa naman po ni Mr. Diploma para ang lumabas is 0369. First is, ginawa niya po itong plus 3 and then yung value ng 10 ay ginawa niya po na 9. Okay po. Mr. Buen Suceso, paki-open po yung paki-share screen. Same problem pa rin po. Wait lang po.
Ay, ma'am, naka-share screen pa po kayo? Oo, automatic na. Magka-stop siya. Magre-resume yung nakalagay sa side ko. Okay. So, yung papagawa ko po kami Sir Ben sa SESO is para din yung kay Mr. Izol. Okay? So, focus ka sa line number 7 mo. Okay? So, same ka lang na magiging output 0369. Pero, pakigawa na yung update mo na plus 3. Okay. Okay. Hindi mo pwedeng equals 9. So, ano yung kailangan mong ibahin sa condition mo? Ano yung ibahin mo dyan? Para magiging output pa rin is 036. Condition ka lang. So, try lang, tapos run po tayo. Thank you, Ben, sa session. Next po, De La Cruz, share screen, please. So, line number 9 mo, no? Okay, line number 10, punta ka, Mr. De La Cruz. Yung backslash n, palitan mo lang ng space. Space. Tapos, space iho. Space. Okay. After nyan, maglagay ka dyan ng end line. After ng double quotes na yan. After ng double quotes. No. Sa labas. Hindi ka pwede maglagay ng end line doon. Oh, nasa labas ka na ng ano. Uy. Before na. Yan. And. Okay ka na dyan? Sure na? Wala ka na ibahin? Boom. Error. One classmate pa. Sige nga daw, Cruz. Jason. So, yung nakikita nyo is basic version pa lang ng for loop yan. Susunod dito, nested loop. May loop sa loob ng loop. Okay, focus ko ulit. Line 10. Palitan ng space yan. After nyan, maglagay ka ng end line. Sige, run mo muna. Tapos may tatanong ako sa'yo. Magaling naman yung phone mo, ha? Kulang sa space para pang run. Yeah, so pa. 0369. Naka-plus 2 cards sa request. Okay. So, makinig ka sa akin, Mr. Cruz. Okay? Ang tanong ko sa'yo, di logic question, kasi nagawa mo na yung part na yan. Basta focus ka lang sa line number 10, ha? So, ang tatanong ko sa'yo is logic question. Okay? Yung ginawa natin na space na yan, double quote space, double quote, is called as redundancy. Redundant yung code po na yan. Bakit po kaya naging redundant yung code na yan? So, pag sinabi po ng redundant, it's parang hindi siya mahalaga, hindi siya bilang, parang ganun. Pwedeng wala na. So, parang ganun. Redundancy. Sa programming po kasi, hanggat maaari, nagbabawas tayo ng mga redundant parts ng code natin. So, bakit po kaya naging redundant yung space, double quote space, double quote. Balik ka sa ano mo iha after mo mag-open na mic. Sige, open mic ka muna, balik ka sa code mo. So we can hear your voice. Hindi na po kailangan ng space po. Bakit? Yun nga, yung tanong ko, bakit? Kasi po naka-new line na po or end line. Naka-new line na, tsaka naka-end line. Thank you, Mr. Cruz. Now, open po yung question po na to. Kahit sa boys, saka sa girls, pababa na yung kamay ko. De La Cruz, huwag mo munang alisin yung screen mo. Sige, off mic ka muna saglit. Pero kailangan ko yung screen mo, yan ang sasagutan ng ibang classmate natin. Okay. Kaya, ganito yung gagawin ko sa inyo na tanong would be, I get what you mean sa
for me, medyo tama na yung sagot ni Mr. Cruz, pero may specific ako kung kailangang sagot na marinig. So I am training you guys para po sa final presentation niyo po sa akin, masanay po kayo sa tamang pagsasagot ng ating mga question. Okay po? So tama na yung sagot niya pero may kulang pa. May pwede pa tayong makuha ng specific term para bakit naging redundant na yung ating space na dineclare dito sa ating line number 10. Open for recitation, girls and boys. Wag lang po yung classmate na nakasagot na. Hanggat maaari. Si Mr. Banal, sige po. Siguro po kasi po 'di ba una merong end line. So hindi na po kailangan ng ano. Tapos sunod po hindi po tayo naglalagay ng comment ay ng ano. Yung value lang po yung hinahanap natin. Example Value po. lang ating hinahanap. 0369 ganun. Wait lang. Si Cruz, alisin mo nga yung please select na nakalagay sa code of thought. Thank you, Mr. Banal. So, hindi pa rin nakuha yung pinaka-grasp ko na answer. Thank you, Mr. Banal. Anyone else from the class? So, may points pa rin naman. Adra, may score ka na earlier. Sige po. Okay po. Thank you. Classmates na wala pa pong score. Hindi po kasi lang makapag-recite po today. Anyone else po? Pag wala pang sumagot in the next 15 seconds, i-open na natin yung recitation dun sa mga classmate na nakapag-recite na. Again ha, for trying, may 5 points po agad. Kahit mali ang sagot. Okay, Miss Castro. Yes po, ma'am. Try lang din po. So, I agree po dun sa sinabi po ni Mr. Banal about sa may end line po. Tapos po, siguro po dahil po isang value lang po yung hinahanap po natin. Kaya pag nag-appear na po yung value na yun, no need na po ng space dahil nga po may end line na tayo. Tapos po pag nirun po natin siya, automatic po na mapupunta po sa ilalim niya yung kasunod po. Thank you, Miss Castro. I get what you mean ha. Tama po lahat ng sagot nyo. Meron lang, gusto ko lang, ano ba? Yung pinaka-practical na nasagot dun sa tanong. Ganito rin po tayo, baka mag-frustrate kayo pag sa presentation. Ganito rin siya. I get what you mean, tama yung sagot, pero may specific po na hinahanap yung panel na mag-question po sa inyo. Anyone else na may idea? Call na po. Ikaw yung Aguilar earlier? Hindi. Ibang Aguilar yon? Ako rin po. Okay, wait lang. Si Kalyata rin, meron na eh. Sige, wala na? Wait lang. Last call ako, Aguilar. Baka may ibang classmate kasi na wala pang recitation. Wait lang, double check ako kay Kalimbas. O yan, katulad niyan, si Kalimbas. Sige, Kalimbas. Ma'am, for me po kasi ma'am, yung space po na sinasabi niyo po is ano lang po for horizontal lang po na output po. Since na naka-ano na po yan, naka-vertical po, di na po natin kailangan. Thank you, Mr. Kalimbas. Last na. Wala, hindi ko makuha. Hindi pa nakapag-recite. Isa pa. Si Bularde ba meron na? Ayun, Bularde, sige. Wala pa po. Ma'am, katulad din po ng sinabi ni Chanel pati ni Banal na tama po sila. Tapos po, kasi po kapag naglagay pa tayo ng space, parang extra white space na lang siya. So, hindi na kailangan. Parang sayang lang po, ganun po. Thank you, Ms. Velarde. So, mas malapit yung term ni Ms. Velarde na may white space. Okay, pababa na po ng kamay, classmates. So, yung hinahanap ko lang kasi is to answer bakit siya redundant. Redundant po siya kasi, uy, balik ka ikaw, wait lang. Yung code mo pa rin yung gagamitin natin. Okay, so tingnan po natin. Parang ang nangyayari po dyan, kasi yung sa line number 10 po natin, piniprint pa rin po kasi natin yung space kahit hindi naman po siya nakikita doon sa ating output. Okay? So, yun yung pinaka-exact na answer na hinahanap ko. Redundant siya in a way dahil piniprint pa rin po natin yung space kahit hindi naman po siya kita doon sa ating output. Okay? So, parang Mr. What's your name again? Iho, yung may hawak ng screen right now. Mr. Cruz, maglagay ka ng kahit anong text sa loob ng sa loob ng double quote mo, Iho. Kahit maglagay ka ng isang letter lang or something. Oh, haha. Sige, okay lang yan. Sige. Sige, run, X mo yung terminal mo. Close mo terminal mo, tapos run mo ulit. Okay.
So just to get the idea na sinasabi ko earlier na gusto ko makuha sa inyo, redundant po yung code po ng space earlier kasi nagpiprint pa rin po tayo ng space kahit hindi po siya kita sa ating output. Naggawa po tayo ng string na walang laman. Kahit po, nagpiprint po tayo ng string na walang laman kahit hindi naman po siya kita sa ating output. So may bilang pa rin po yung space natin na yun. Na yun nga pinaka nagustuhan ko na sagot yung kay Miss Bolarde na may term pa siya na may term pa siya na white space. So nagkaroon tayo ng additional space na hindi naman yun. Okay po? Thank you po. Sige, paki-close na po yan. Balik po tayo sa presentation po nito. Okay. So kung titignan po natin yung sinagot po ng ating classmates, so yung output nga po natin dito sa ating given na to is 0, 2, 4, 6, 8, 10. So, kaya po ganyan kasi kaya first value natin is 0 kasi initialize natin yung variable I natin to 0. Excuse me. And then nagkaroon tayo ng incrementation by 2 kaya yung pagdagdag natin ng value is 2. And then pagdating po dito, ang ginawa natin sa condition is less than or equal sa 10 kaya ang last value po natin is 10. Okay? Next po tayo. So, ang last na sumagot po nito is boys. Then, wait lang. Discussion muna po ako ng nested loop and then sa girls na po tayo. Okay, so, ang nested loop po, it is a loop within another loop. So, may for loop sa loob ng isa pang for loop. Okay? So, ito yung pinaka-magiging essence nung iba sa inyong magiging group na laboratory. Okay po? So, this sample po is open for the girls. Okay po. So, medyo mahaba to. Pero then again, this is still 10 points. So, yan po yung code natin. Kung mapapansin nyo guys, yung isang for loop is mas nakatab siya sa loob ng isa pang for loop. So, ibig sabihin, itong opening na curly braces na to, ang closing niya is this one. Kasing linya nitong 4. And itong opening na curly braces po na to is kasing grupo po siya ng closing curly braces na to para sa Jason, 10 points. So, hintay po tayo nung sa girls. Na nagiging output and answer. Right? So, dito, nag-declare tayo ng dalawang variables. So, makikita nyo ha, dito sa ating sample, may separate tayo na declaration ng dalawa nating variables, which is weeks at saka days. So, parang 3 weeks, tapos there are 7 days. Parang ganun. And then, sa loob ng ito lang. So, makikita nyo yung pinagkaiba. Paano po kaya pag may for loop sa loob ng isa pang for loop? So, mahalaga sa atin pag nag-output tayo yung pagka-uppercase and lowercase ng mga characters. So, parehong variable natin, may variable I tayo na naka-initialize sa 1 and then yung JD po natin is naka-initialize. So, yung comparison po natin dito, I is less than equal dun sa value ng ating weeks, which is 3. So, nakita nyo, that's another style. So, kaysa mag-declare dito ng static na value, so, nag-declare siya ng variable na nagko-contain ng value po. Okay, so, kino-compare na. So, ang nangyari, comparison to ng dalawang variables. Okay? So, is I less than equal sa value ng weeks. And then, implementation, dito naman po, is J less than equal sa value ng days in week, which is 7. Then, implementation ng ating 7. Okay. So, more on nested for loops po tayo dun sa ating mga individual at group na laboratory. So, yung group laboratories po kasi natin, kung ano po yung ginawa ng, para mag-a-assign kayo per group na. So, di ba, most of you guys, parang 7 ata yung members. So, parang per isang member may naka-assign sa kanya na gagawin na laboratory na ipapasa naman ng classmate niya as individuals. Pero yung score po nun would be 5. So, hintay na po tayo ng sagot ko ng ating class. So, almost pareho lang naman. So, walang problema kahit I++ yung nakalagay dito or plus I. So, pareho pa lang naman po siya na incrementation na ating value. So, makita natin, n-line yung both na ginamit sa ating sample. Yes, Bibilia, pakilagay po sa in-app messages yung ating yung hula mo na magiging output dun. Okay, type it po sa in-app messages.
Ay, wait lang po ha. So after po nito, yung last po natin na sample for nested loop, tapos yun na yung recitation po natin natin. Agent. Ay, final answer na yan, Angel. Okay na. Okay na po ba, Angel? Para makapag-tawag na pa ako ng ibang class. Miss Almangera. Sign up din po, ma'am. Messages. Adrian? Adrian? Okay, I'm back. Wala ang aking signal. Nasaan na yung share screen ni Miss? Wait lang. Okay, nasaan na po si Miss Almongera? Ito po, ma'am. Share screen ako, Iha ah. Ay, Iha, ang kailangan ko share screen. Okay. Kaya ba? Share screen ako. Para code na po. Okay. So, tingnan po natin. So, wait, huwag mo nang alisin muna. So, tingnan po natin yung code na nangyari po sa output po ni Miss Almongera. So, nakita natin na nagkaroon tayo. So, under ng week 1, meron tayong day 1 to 7. Under ng week 2, ganun din. Same na output din. Under ng week 3 is 1 to 7. So, kung magkakaroon tayo ng regular na code na walang for loop, sandamakmak na see out yung gagawin mo para lang lumabas yung same number of lines na meron po tayo right now. So, nangyari po dito sa for loop po natin, yung for loop po natin na may j is equal to 1, yun po yung nag-run ng 7 times. After po nun, saka lang po siya bumalik para mag-run ng week 2, which is, yun yung for loop na may I is equal to 1. Okay po. Thank you, Miss Almongera. Next po tayo, classmate na mag-share ng screen. Anyone else na class? Pababa na po yung kamay. Anyone else, classmates? Girls po.
Share po ng screen. Girls po. Raise hand po tayo. Mag-share po ng screen ng classmate. Meron na bang score sa Aguilar earlier? Wala pa. Sige po. Ay, hindi. Meron ka na Aguilar. Meron ka pa Aguilar. Hintayin mo mamaya yung 15 points. Doon ka na lang bumawi. Dahil yun malakas yun. Mas mataas yung score mo na. Rather than here. Anyone else na classmate po, girls? Kung wala nang nag-type in yung code natin, porket mahaba, Yes, Bartola. Ipa-share po ako ng try po natin mag-share screen. So, okay. Iha, mag-focus ka sa line number 7 ng code mo. Okay? Paki-remove po yung declaration ng weeks is equals to 3. Okay. Hindi, huwag malasin yung weeks. Yung ano lang, equals to 3 lang. Weeks lang. SS, yeah. No. Weeks lang. W-E-E-K-S. SS. May comma na yan? Okay. So, what I require from you, Iha, I'll give you 12 points for this, highest, as of now. Gusto ko yung weeks ay user input. Gagawin mo siyang user input. So, you just need 2 lines of codes for that. Kaya ba, Bartolay? Gagawin mong user input yung weeks po natin. So, ibig sabihin, i-input ni user yung laman, yung magiging laman weeks. Yung weeks mo pala, wait lang. Balik ka nga sa code mo. Wait lang. May napansin ako mali sa code mo. Balik ka. Dapat yung for loop mo, line number 8 mo, dapat hindi yan equal to 3. I is less than or equal to 3. Dapat hindi siya I is less than or equal to 3. Dapat ano siya, equal to weeks. Oo. Variable siya. Yes. So, yun yung magiging essence ng mga next na laboratories. Hindi nakapre-determine yung value ng loop. Kung ilan lang siya mag-loop, user input. Try ka lang, Iha, para may points ka pa din. Kahit bibigyan ka ng 6 points, even mali yung sagot. At least you try. Gawin mo siyang user input. So, si user, 2 lines of code lang idadagdag mo sa taas ng for loop. Sige, ihintay natin si, hintay muna natin, Miss Bolaris and Miss Bartolay. At least she tries. So, kahit mali yung sagot niya, may 6 points naman. Tingnan natin kung paano yung gagawin na magkakaroon tayo ng user. So, kung face-to-face classes kasi pala events, ganito ako mag-check ng laboratory. So, pag 1-to-1 yung student, tapos mag-ask ako sa kanya ng different variations na pwede mangyari doon sa ginawa ng katulad. Madali kasi mangopya ng code, magkakaiba-iba lang dyan. Magkakalaman lang kung nangopya yan, kung walang logic yung math. Okay po. Sige pa. Okay. After yung sample na to, may isa pa akong sample for the points. Tapos, recitation na pa natin. Sige ba, try mo. Enter ka 3 lang. Okay. Congrats, Miss Bartola. Paki-screenshot yan, Iha. Screenshot mo yan, tapos send mo forward mo kay, hindi, yung alisin mo yung keyboard mo, kita yung output sa yan.
Kaya bang maalis yung keyboard mo? Hindi. Okay. May isa pa. Yung kita yung code saka yung output mo. Screenshot mo yan. O yan. Screenshot mo yan. Tapos send mo kay Mayor. Mayor, send mo sa akin. So, yan yung pinaka, ano natin. Pagbabasihan po natin. Pagdating natin sa user input, saka ating nested forms. Thank you, Ms. Bertolay. So, you get 12 points po. Okay po. Next na po tayo. Thank you, Ms. Bertolay. Balik po tayo sa screen ni ma'am. So, dito, sa sample po na nasa screen nyo, ay, wait lang, pala. Ayan, magpasal. Okay. So, kung makikita nyo po, dito sa aking output screen, makikita nyo, week 1, day 1, day 2, day 3. Tapos, meron po ditong sets ng palitan ng tuldok. So, ginagamit lang po ito. Ang tawag po dito ay ellipsis. So, ilagay ko po sa in-app messages yung spell. So, ibig sabihin lang po